exam na bukas. Oo nga. Hirap ka nga. Ikaw ba yung point? Oo. Marie, asan ka na naman? Hanap ka na ni ma'am. Tinulungan ko kasi si nanay. Madami kasing nagpalabada sa kanya. Mang 2 araw kain na namin yun eh. Marami ka nang nakaligtaan sa mga topic natin. Mag-e-exam pa naman tayo sa susunod na linggo. Ay naku, sayang talino mo. O ito, pinabibigay ni ma'am. Mag-assignment ka na at pumasok ka na bukas ha. Oo, baka bukas pag walang labada si nanay. Sige, alis na kami, Marie. Pumasok ka na, ha? Bye-bye. Nay! Nandito na po ulam natin. Sige anak, tatapusin ko lang tong pagtutupi ko at pagkatapos ay kumain na tayo. Nay, may labahan po ba tayo bukas? Exam na po kasi namin next week. Kailangan sila mo pumasok. Meron anak, kina Aling Tisay. Darating kasi yung anak niya galing ibang bansa. Maraming labahan. Kaya huwag ka na lang muna pumasok. Oh, Nay. Na pasensya na. Sa susunod na araw ka na lang pumasok. Nay, yun din yung sinabi mo nung Lunes. Waitis na po tayo ngayon. Na alam mo naman, pag hindi natin matapos yung mga labahan natin, hindi tayo babayaran. At saka, alam mo naman na may sakit ako. Tayong dalawa na nga lang, hindi pa tayo makakain ng maayos. Pag hindi tayo magtatrabaho, hindi tayo maglalaba, wala tayong pambili ng ulam. Kaya hanggang maaari na, pagkadalang muna pumasok. Okay po, Nay. Oh, bakit kayong tatlo lang? Asan si Marie? Ay ma'am, kahapon po nakasalubong po namin siya sa daan. Kaya nabot ko po yung assignment. At saka sabi niya daw po, titignan niya kung may labahin sila ngayon. May ganun ba? O siya, sige. Pumasok na kayo. Malapit na mag-start yung ano. Ay ma'am, pwede po makahingi ulit ng pasubo ninyo? Binasa po kasi ni tata yung binigay ninyo kahapon, nagustuhan niyo po. Oo, sige. Doon na lang pagkatapos ng klase kayo manghingi, ha? Ako rin ma'am. Sige, sige. Hindi na. Hoy, Lina! Ba't tulala ka na naman dyan? Wala. May iniisip lang. Siguro, iniisip mo kung paano mo ko sasagutin, no? Hindi, no? Ano ka ba? Ouch! Grabe ka naman sa akin, Lina. Bakit? Naniligaw ka pala, Jimboy? Hindi pa, pero kung manligaw ba ako, sasagutin mo ba ako? Hindi rin. Lina, grabe ka sa akin, Lina. Bakit? Surati mo na nga sa akin kasi bapo na ako at stable na ako sa buhay. Ay, isa ba akong masiglang may tungkulin sa kapisalang kadiwa? Wala ka nang hahanapin pa? Hindi ka nalugi doon? Oh, sige. Bigay ko na yan sa'yo, sabi mo eh. Tsaka, alam mo naman kung bakit, di ba? Oo, alam ko. Keso, hindi pa ako nagmamadali. Kailangan pa matapos ang papapatayo ko sa bahay. Nag-aral pa mga kapatid ko. Magpapa-opera pa si nanay sa mata niya. Sa sobrang dami, hindi kita mapilit. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Hindi ko pa yan priority. Oo na, oo na. Sabihin mo na lang kasi na hindi mo ako type. Uy, hindi ko kaya sinabi yun. So, type mo nga ako. Hindi rin. Sakto lang. Ouch, grabe ka sa akin, Lina. Porket mag-best friend tayo since birth, ay ganyan ka na sa akin. Alam mo, mas mabuting magkaibigan lang tayo. Marami naman dyang iba. Tsaka, balita ko, may gusto daw sa'yo si Anne. Ayoko marinig yan. Yan ka na naman eh. Bakit naman? Basta. Pero, may ba tayo? Kanina, nakita ko si Marie kina Aling Tisay. Hindi ba siya pumasok? Yun na nga yung problema ko eh. Isang linggo nang hindi pumapasok yung batang yon. Kawawa naman yung batang yun, no? Matalino pa naman. Dalawa na lang kasi sila ng nanay niya.
Minsan nga, nagpapalabada si nanay sa kanila, binibigyan ng grocery maliban sa bayad. Kahit pa paano, may nagagamit sila sa kanilang pang-araw-araw. Alam mo ba kung saan yung bahay nila? Doon daw sa may tabing dagat. Ah, sige. Pupuntahan ko sa susunod na araw. Ganon. Tao po. Ito na po ang bayad nila at aning tisay. O siya, sige anak, magpahinga ka muna at magtimpla ka ng gatas. Nay, may labada po ba tayo sa Lunes? Hindi ko pa alam na. Bakit? Isang na po kasi namin. Isang linggo na po ako hindi po mapasok. Saka marami na po akong kaligtaan. E paano yun na kung may biglang magpalabad? Pwede po bang huwag po muna tayong tumanggap? Para lang po makapagpahinga ka rin. Ako, hindi pwede na. Wala tayong pambayad sa kuryente. Kailangan talaga natin maglabada. Eh, Nay, exam na po kasi namin. Eh, hindi po ako pwedeng lumiban. Di ba sabi ko naman sa'yo na dati na huminto ka muna sa pag-aaral. Alam mo naman, hindi natin kaya kung ngayon ka mag-aaral. Mas importante sa atin ngayon ang makapaglabada para may pangbayad tayo, may pangkain at pangpanggamot. Nay, gusto ko pong umalis dito. Gusto ko pong makahanap ng magandang trabaho. Saka, kung hihinto po ako ng pag-aaral, ay magtatapos lang ako ng high school. Anak, gaano man kataas ang pangarap natin, siguro wag na nating ipilit kung hindi talaga para sa atin. Nay, gusto ko hong umalis dito. Gusto ko hong maranasan yung nakakagaan sa buhay. Hindi yung habang buhay na lang tayong naglalabada. Bakit, Marie? Anong masama sa paglalabada, ha? Yan ang bumubuhay sa atin, nak. Opo, Nay. Wala naman po akong sinabi na masama ang paglalabada. Pero gusto ko rin po maranasan yung hindi tayo naglalabada ng damit ng ibang tao. Yung hindi natin kailangan mapagod para makakain. Yung kahit isang ihip lang ng hangin ay masisira na agad yung bahay natin. Hindi yung kailangan pa nating papagod para makahanap ng panggamot sa'yo. Iligpit mo na yan. Mauna na akong matulog. Ma. Uy, hello anak. Pasok na po muna ako. Uy, di anak. Balik po ako. Si Jimboy, may offer papunta ibang bansa. Ah, oo nga po eh. Anak, mag-apply ka din kaya. Basta ina-applyan mo. Sayang naman, kikitain mo doon. Malaki kasi ang sahod nila kaysa dito sa Pilipinas. Mama, alam mo naman yung sagot mo dyan, di ba? Mas gusto kong magturo dun sa isla kasi mas maraming batang nangangailangan ng edukasyon. Saka gusto kong ituro sa kanila na mahalagang pag-aaral. Pero anak, di ba gusto mong magmasteral? Mahal yun eh. Saka may kapatid ka pa na nag-aaral. Tapos magpapa-opera pa tayo sa mata ko. Tinulungan mo pa ang ibang estudyante sa paaralan. Marami pa tayong bayarin dito sa bahay. Pero mama, Nako, isipin mo mabuti anak. Ilang buwan ka lang magtatrabaho doon. Malaki nang maiipon mo. Eh dito, 2 taon ka ng guro, hindi nga tayo makapagpundan ng maayos. Saka yung paaralan na pinapasukan mo, nasa isla. Lina, kahit ako,
ko, nahihirapan sa biyahe mo araw-araw. Mama, ayos na naman sa akin yun eh. Gusto ko yung trabaho ko, gusto ko yung ginagawa ko, magturo sa mga bata. Tsaka gusto kong malaman nila na kaya nilang abutin yung mga pangarap nila. Hay nako, anak. Basta, mag-apply ka doon sa ina-applyan ni Jimboy. Ma'am! Oo, buti naman nakapasok ka naman eh. Buti na nga lang po kasi walang nagtalabada kay Nanay Nenay. Ah, ganun ba? Magkano ba yung kinikita niyo ng nanay mo? Naglalabada? Eh, minsan po kapag marami, budget. Pero kapag konti lang naman po ay 100 or 150 lang. Talaga? Ayun, wala kayong nabata kasi pumasok ka. O, eto. Naku, wag po. Kasi, wag po. Hindi ko Huwag pa na, huwag na. Hindi na balikan ko ito na nababasa. Wala yan sa inyo. Ma'am, maraming salamat po. Malaking tulong po talaga ito. Sige na, pumasok na tayo. Nay? Ano nangyari? Masakit ba ang likod mo? Oo, nak. Akala ko kasi kaunti lang ang ipakalaban ni Emma. Tumanggap ka ng labada, Nay? Oo, nak. Sayang din naman yun. Ay, si nanay naman eh. Sabi ko, huwag kang tumanggap ng labada kapag wala ako. Kaya anong magagawa ko? Sayang din kasi yun. Pasensya na, Nay, ah. Yan mo mamaya. Hihilutin kita. Ah, oo nga pala. Binigyan ako ni Ma'am Lina ng pera. Ha? Bakit? Eh, naawa kasi siya sa akin eh. Akala niya, wala tayong labada ngayon. Ganun ba, nak? Magkano naman? 500. Ang laki na anak. May pambayad na tayo sa kuryente at bili ng ulan ng Talaga, Nay. Mabait si Ma'am Lina eh. Pag wala akong baon, binibigyan niya ako. Siya rin ang tumutulong sa akin sa school. Ganun ba, nak? Mayaman na sila. Tinanong siya nung isa kong kaklase. Ang sagot niya eh, hindi naman daw. Pero, may kaya siya kasi nakapagtapos siya ng pag-aaral. Naku, nak. Pasortihan lang ata. Basta, ganun. Naku, Nay, hindi lang yun sa paswertihan. Masipag kasi si Ma'am at matalino kaya nakakagaan sa buhay. Balita ko, sa susunod na linggo yung bukas mo. Oo eh. Sana nga, pala rin ako doon. Nalangin ka lang, tsaka talino ka naman. Hindi ka ba mag-a-apply? Balita ko, gusto din ni tita na mag-abroad ka eh. Oo nga eh. Hindi ko pa alam. Tsaka gusto ko na dito na muna. Oo siya, sige. Pero pag nakadesisyon ka na, alam mo naman kung saan mag-iinom, di ba? Oo. Salamat. Aalis na ako pero hindi mo pa rin ako sinasagot. Huwag ka na kasi umasa. Wala kang mapapala. Oo, alam ko. Kaya nga. I'm letting you go. Uy, ang drama mo naman! Akala naman neto natutuwa ako sa'yo. Hay nako, basta mag-ingat ka lagi dito ha. Opo, sir. Nakakalungkot. Wala lang teacher na gwapo dito. Sige. Suportahan mo naman kaibigan mo. Sige nga, di ba? Magsuporta nga lang, hindi mo pa magawa. Sabi ko nga, sige, di ba? Che, kumain na nga tayo. Uy, libre mo ako! Ate, Hans, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Nance? Ate, galing kasi kami ni Mama kahapon sa doktor. Ay,
Oo nga pala. Kumusta nga pala yun? Walang sinabi si mama sa akin ha. Ate, kailangan na daw operahan ng mata ni mama. May tendency daw na mabulag si mama within 4 months kapag hindi ito maoperahan. Tapos, kahapon pa, dumating ang may-ari ng lupa. Kailangan na daw nila ang pera dahil may paggagamitan daw sila. Tapos, ate, alam mo naman, di ba? Gusto kong magdoktor. Malaki-laki din kasi ang tuition fee doon sa pagpapasokan ko, ate. Nay, andito na po ako. Andito na po yung ulam natin. Nay! 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 Tulong! Tulungan niyo kami! Nay! Pare po! Pare po! Nasalamat ko po! Tulong! Tulong! Nay! Kumusta ka na? Ilang linggo pa lang hindi nakakapasok ka. Sorry po, ma'am. Walang mag-aalaga kay nanay. Sakit po siya dahil sa akin. Sinisisi yung sarili mo. Naalala niyo po ba yung araw-araw? Ang akala ko po ay hindi si nanay tumatanggap ng labada pero nagpalabada pala siya yung araw na yun. Hindi niya tinanggihan dahil sayang yun, ma'am. Salamat ko kasi gusto ni nanay na wag muna akong mag-aral kasi hindi naman kaya namin talaga. Maliban sa wala kaming halos makain. Eh, may sakit pa siya. Alam mo, hindi mo yung kasalanan, Marie. Matalino kang bata. Malayo pang maaabot mo sa buhay. Pero ma'am, hindi ko na kaya yung pangarap na yun eh. Siguro tama nga ang sabi ni nanay. Maging kontento na lang ako. Maging kontento sa ganitong buhay. Siguro, hindi para sa akin ang pag-aaral. Alam mo ma'am, gustong gusto ko talaga mag-aral. Pero parang ayaw ng panahon. Ayaw ng panahon. Tandaan mo, Marie. Tagumpay. Diyan nagsisimula sa isang bagay o pangarap. Ang pagtupad nito, diyan naiiba. Siguro yung iba, madali lang para sa kanila natuparin lahat ng yun. Pero sa mga taong kagaya natin, kailangan munang maghirap, magsikap. Tandaan mo, ang buhay ay parang isang alon. Kesyo maliit man o malaking hampas, kailangan mong tiisin para
marating mo yung paroroonan mo. Ha? Ma'am, gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Para maiahon si nanay sa hirap. Para maging komportable siya. Hindi yung iniinda niya gabi-gabi. Yung likod niya dahil sa sobrang pagod sa paglalaba buong araw. Yung pag may gamot kami agad, yung sinusumpong siya ng sakit ng likod niya. O siya, tutulungan kita. Basta ipangako mo sa akin ha, magtatapos ka ng pag-aaral at tutuparin mo yung mga pangarap mo. Opo, ma'am. Oh, Mani! Totoo ba? Aalis kayo? Mag-abroad kayo? Ma'am, kung mag-abroad ho kayo, dahil lang ako ho kayong tutulungan niyo ho akong makapag-aral. Ay, huwag na po. Alam ko kung gusto niyo magturo dito dahil mahal po ninyo ang mga estudyante dito. Hindi lang dahil sa nangako ako sa'yo, Marie. Kailangan ko na kasi ng pambayad dahil kailangan na ni Mamang maoperahan sa lalong madaling panahon. Papagawa pa namin yung bahay. Magka-college na din yung kapatid ko at nagpaplanong maging doktor. Kailangan ko ng malaking pera. Pero, nadagdagan pa po ito ang dahil sa akin. Huwag na huwag mo yung isipin, Marie. Ang gusto ko, kapag tapos ka ng pag-aaral, yun lang. Opo, ma'am. Ma, anak, pasensya ka na. Alam ko, gusto mo talaga dito magturo. Oh, okay lang yun, ma. Naiintindihan ko naman eh, tsaka nag-isipan ko na rin to ng mabuti. Kailangan na kailangan talaga natin yung pera. Salamat naman, anak. Dahil naiintindihan mo. Mama, ibibilin ko nga pala po sa inyo si Marie. Oo, anak. Alam ko, tinutulungan mo siya. Kasi nakikita mo sarili mo sa kanya. I love you, anak. I love you din po, ma. Hindi ko lubos maisip na mag-iiba ang buhay natin. Ang akala ko ay hanggang doon na lang tayo. Maging kontento na lang tayo sa buhay na meron tayo. Ang pagkakamali ko lang, nak, ay hindi kaagad ako naniniwala sa pangarap mo. Sa'yo. Alam mo, Nay, dati, iniisip ko rin yan.
Naiisip ko na makakarating pa kaya ako sa pangarap ko. Halos araw-araw ko rin yun iniisip. Halos mawalan na nga ako ng pag-asa. Buti na lang anak, hindi ka sumuko. Hindi ka sumuko sa anumang dumating na mga pagsubok sa iyo. Palagi kang nanalangin sa Panginoong Diyos para malampasan mo ang lahat ng ito. Alam mo na, hindi rin sumuko sa akin si Ma'am Lina. Sa mga pangarap ko. Ang laki nga nang naitulong niya sa buhay ko eh. Hindi rin kasi sumuko si Ma'am Lina sa akin at sa mga pangarap ko, Nay. Nakita niya kasi na may pag-asa pa ako. Alam mo, ang laki nga na naitulong niya sa buhay ko. Hindi lang sa pag-aaral ko, kundi naipakilala niya rin ang Iglesia ni Cristo sa akin. Ginawa siyang kasangkapan ng Diyos sa lahat ng aspekto ng buhay ko. Alam mo na, kay buti ng Diyos sa atin, kahit gaano man kalakas ang hampas ng alon, ay huwag tayong tumigil para makarating tayo kung saan man tayo paroroon. At manalangin tayo lagi sa Panginoong Diyos na para gabayan niya tayo sa ating paroroonan. Tama nga ang sinabi ni Ma'am Lina sa akin, Nay. Alam niyo po, nung panahon na gusto ko na talagang sumuko sa buhay, sinabi niya sa akin na nagsisimula ang lahat sa pangarap na pwede nating gawin lahat. Pero, ang pagtupad nito, diyan na iba. Yan din sana nak ang ituro mo sa mga estudyante mo na huwag sumuko sa buhay. Opo naman, Nay. Yan din ang sinasabi at ipinapakita ko sa kanila na hindi talaga imposible kapag nanalangin ka sa Diyos, nagabayan ka ng Diyos sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Ikaw ba'y nahahapis at nasasaktan dahil sa iba? Nalulungkot, nawawalan ng pag-asa at nangangamba. Nawa'y kumapit ka, maghawak ka. Kahit anong maranasan, huwag malimutang manalangin sa Alon, tuwid sa alon. Alon, tuwid sa alon. Tayo humarap sa pag-asa. Kahit di man ay baliwala na. Kapag ika'y malungkot, mayroong habis at buot, tayo'y tumawag sa Ama. Sa buhay di nagbago, at sa'yo'y huwag magtatalo. Kahit ilang magduma, tuloy sa pagsubok, ay hindi niya iiwan. Alon, tawid sa alon, hanggang sa makarating sa ating paroroonan. Alon, tawid sa alon, patuloy sa pagsagwan kahit na may bagyo man. Ilang ulit kang hampasin sa dalampasigan. Puso't at magpatuloy lang sa pagsagwan. Alon, tawid sa alon. Alon, tawid sa alon. Tuwid ka lang, gaano man kalaking alon, patuloy sa pagsagwan. Oo, masasaktan, ngunit ang amay mabuti, magtiis ka lang. Di kanya iiwan sa iyong paglalakbay. Araw at gabi siya sa iyo ay gagabay. Kaya huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, at saan kanya manghawak, saan ka man umabot. alon. Tawid sa alon.